Motovloggers, travel vloggers at bike content creators na tulad ko, we have something in common. Yun ay nagsushoot kami ng katakot-takot na dami ng videos at kahit ikaw na normal na tao, sigurado ako, nagpipicture ka at nagbi-video ka. At ano ang kinukuha niyan sa phone or computer mo? Syempre storage or hard drive space. At yung mga video and photo na sinushoot naming mga content creators or even yung mga normal na tao na tulad mo, napaka-importante niyan. Sa aming mga content creators, yan ang kabuhayan namin. At sa mga normal na tao na tulad mo, pwedeng memories yan like outings, family gatherings at kung ano-ano pa. And to store those memories and important content, we need a proper solution para dyan. Dito ngayon papasok yung ASUS TUF Gaming A2 SSD enclosure. Itong TUF Gaming A2 SSD enclosure is a successor ng TUF Gaming A1 na tinignan natin way back. At tulad nun, itong TUF A2 isa tong enclosure. So meaning, lagayan ito ng M.2 NVMe PCIe or M.2 SATA SSD storage device. Na mas may papaliwanag natin yan mamaya. Pero simulan natin sa unboxing. Ano bang meron pag nag-purchase ka? Syempre, may box. Nandyan yung itsura ng product, nakasulat IP68 mil STD A10H. So itetest natin mamaya yung military grade toughness nitong A2 dahil yun din naman yung ina-advertise nila. So sa baba, TUF Gaming A2 USB 3.2 Gen 2 X2 SSD enclosure. Sa gilid, mga nilalaman, nakalagay din na Mac and Windows compatible. At hindi lang sa Mac and Windows compatible yan, malalaman nyo yan mamaya. Mga features and specs sa likod ng box na pag-usapan din natin mamaya. And random stuff. So buksan na natin. At yun, manual agad na hindi naman binabasa. Please, magbasa tayo ng manual. Hindi lang manual, kundi sa iba pang mga bagay. Malaking tulong ang pagbabasa. Ito na yung mismong enclosure. Itabi na muna natin yan. Tignan muna natin yung ibang laman sa package. May Allen key. As a bike enthusiast, syempre meron tayo niyan. Pero it's nice that ASUS included sa package kasi hindi naman lahat ng tao may ganyan. Yung USB Type-C data cable, almost a foot yung haba. At syempre, yung star ng video na ito, yung TUF Gaming A2 enclosure. Aba, mas chunky at mas solid yung feels. Itong TUF A2 enclosure is built like a tank. Gawa ng bakal yung pinaka-chassis niya, unlike other brands na plastic. Pero, ang iba dito sa A2 may extra rubber layer na nakabalot sa buong chassis. Mararamdaman mo naman sa paghawak pa lang. Yung pakiramdam, alam mong may rubber layer siya sa labas. Kinumpara ko nga ito dun sa A1 version na bakal agad. So, magkaiba talaga. Itong A2 may rubber layer pa, meaning added protection yan na pag-uusapan din natin mamaya. Balikan muna natin yung exterior. Sa taas, may indicator light. Then sa baba, merong TUF Gaming logo. Sa likod, may backplate na may TUF Gaming print. At yung pinaka-backplate niya is held with 4 Allen bolts. Para dyan yung Allen key na kasama sa package. Sa bottom part ng enclosure, nandyan yung USB Type-C 3.2 Gen 2 X2 port with up to 20 gigabits per second transfer speed. So syempre, ito yung way mo para makonect mo sa computer mo, sa cellphone, or other devices itong TUF A2. Mapapakita naman natin yan mamaya. Pinaka-dimension ng enclosure ay 116.22 mm in length, 55.65 mm in width, at 15.3 mm in height. Ang weight nito without SSD ay 148 grams. So binuksan ko itong enclosure para makita nyo yung loob. At ginamit ko yung provided Allen key. So ayan. Hindi naman komplikado yung loob nito, pero syempre walang lamang NVMe or SSD ito. Enclosure lang to. Yung pinaka backplate niya, nandun yung thermal pad na nakakatulong yan para i-dissipate yung heat na nilalabas ng storage device mo. Normal naman sa mga ganong devices yung umiinit, kaya may pads para tulungang ma-dissipate yung heat. Yung gilid ng enclosure may groove at may nakalagay na rubber gasket na pag sinara mo yung backplate, magkakaroon ito ng tight seal para ma-achieve ng enclosure yung IP68 dust and water resistant rating. Ang maximum capacity ng TUF Gaming ay 4 terabytes. Supported niyang form factor ay M2 2242, yan yung maliit, tapos yung 2260 yung medium, at yung 2280 yung pinakamahabang variant. Pwedeng NVMe or SATA M2. Yung NVMe, isa lang yung cutout, at yung SATA M2 naman may dalawang cutout. Yan ang difference niyan in terms of itsura. Pero I recommend kung bibili ka nitong TUF,
NVMe na yung gamitin mo para ma-maximize mo yung speed na kaya ng enclosure. NVMe is faster than SATA. But if you have a SATA M2 laying around sa bahay nyo, mga pinag-upgradean ng laptop or pinagpalitan, pwede mo na yun ilagay dito para may extra storage ka na rin. Definitely, mas mabilis yun kaysa sa normal flash drive. Sabi ko nga kanina, binigyan ako ng 1TB NVMe ni Asus para itest ito. So ilalagay natin yan sa enclosure. At ang binigay sa akin ay ang Team Group T-Force G50 1TB M2 NVMe. Ang kinagandahan pala sa T-Force G50 NVMe drive na ito ng Team Group, meron silang 5-year warranty. So magandang i-partner talaga yung G50 sa Asus TUF Gaming A2 enclosure. And to learn further, ilalagay ko yung link ng TikTok at YouTube channel ng Team Group sa description. May special feature din itong TUF Gaming A2. Meron siyang tinatawag na Q-Latch. Kumbaga sa bike, quick release ito. So, toolless na yung pagkabit mo ng SSD sa loob. So, pwede mong slide out yung Q-Latch at ilapat sa ibang butas depende sa kung anong gagamitin mong drive. Kung 2242 ilalagay mo dito, kung 2260 naman, sa gitna mo naman ilalagay. At kung 2280 tulad nung nasa atin, syempre sa pinakataas. Ang pinaka-installation nito, napakadali lang. Ipapasok mo lang yung drive sa slot. Kung naka-NVMe ka, hindi ka naman magkakamali kasi iisa lang yung cutout. Pag SATA M2 naman, basta yung 5 pins nasa side na ito. So isagad mo lang yung pagpasok, tapos itulak mo lang yung drive pahiga, then pwede mo nang i-twist yung Q-Latch para mag-lock. Pwede mo nang ibalik yung backplate, siguraduhin mo lang na lapat yung gasket para masigurado mo yung seal at ma-achieve nito yung pagiging IP68 niya. Kasi pag nagkaawang niya ng konti, baka pasukin niya ng alikabok or worse, tubig. In real world scenario, ang pwedeng mangyari ay matapunan mo ng liquid yung drive. Pero kayang-kaya niya ni TUF A2 dahil nga sa IP68 rating nito. Binasa ko na rin ng matindi to imitate a rain scenario. Kayang-kaya naman at hindi naman nasira. Sinabi din naman ng Asus na na-meet nito ang military standard. So yung mga normal scenario na desk height drop, kayang-kaya. Dust test, nilubog din natin yan sa buhangin. Okay pa rin naman, hindi naman pinasok yung loob ng drive natin. Kaya masasabi talagang this drive enclosure is very tough and built to last. Yung version 1 nga nila, which is yung A1, ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Super solid pa rin. Paano pa kaya itong A2 na mas pinabeefy, mas pinatibay, at may added rubber layer pa sa pinaka-casing? Mas solid talaga ito. Nat, matibay na kung sa matibay, yung functionality niya as a storage device. Okay ba? Sige, talakayin natin yan. Itong TUF Gaming A2 enclosure, compatible to sa most devices like Mac, Windows, basta i-format mo yung drive sa exFAT para mabasa ng parehas na operating system. Pero, hindi naman lahat may computer o laptop sa bahay. Yung ibang content creators nga, cellphone lang ang gamit, pang shoot ng video at pang edit. Ang kinagandahan nga sa A2 enclosure na ito, basta may OTG functionality yung phone na ginagamit mo, pwede mong i-transfer yung mga files mo dito. Lalo na yung mga videos mo na importante. Kumbaga, pwede mo din siyang gamiting backup drive ng mga files ng cellphone mo. Ang isa nga sa ginagawa ko pa nga dito, naglalagay ako ng movie sa drive, tapos sinasaksak ko siya sa MetaQuest ko at nadedetect niya yan. Basta gamit mo ang tamang app, makakapanood ka ng movie. Hindi ko na kailangan gamitin yung sariling storage ng Quest 2 kasi meron akong hiwalay na drive. Amazing, isn't it? And as a content creator, lahat ng files ko for editing dito ko nilalagay. At itong video na ito, directly inedit ko sa drive na to. Hindi ko na kailangan pang i-transfer sa drive ng computer yung mga files, direkta na ako nag-edit dito sa mismong drive. Tinest ko din yung transfer speed, so nag-transfer ako ng 257 gig na files at tinransfer niya lang yan in 12 minutes and 29 seconds. Yung 257 gig na yan, in 12 minutes, mabilis yan. At pwede pang bumilis yan kung yung computer mo kayang isupport yung USB 3.2 Gen 2x2 transfer speed. Yung computer ko kasi hanggang 10 gigabits per second lang ang kaya. Pero kung supported ng computer mo yung up to 20 gigabits per second, kayang-kaya yan nitong TUF Gaming A2 enclosure. Pero syempre, dapat yung nilagay mong drive mabilis din. Kaya yung results may vary kung gaano kabilis yung drive na ilalagay mo. Anyway, ito nga pala yung Blackmagic test niya. Kinumpara ko siya dun sa unang drive na meron ako. So, mas mabilis talaga siya. Sobrang useful talaga nitong A2 enclosure na ito. Sobrang solid, lalo na kung moto, bike, or travel content creator ka. You need a robust solution for your file storage needs. To the fact na hanggang ngayon ginagamit ko yung TUF A1 nila na sobrang solid
paano pa itong mas matibay, mas mabilis, mas modern yung tech na ginagamit. Sobrang panalo talaga nitong TUF A2 enclosure. So this is a must-have talaga, lalo na kung content creator ka na tulad ko or even a normal person na mahilig mag-store ng mga videos and photos for memories. So kung may link, ilalagay ko sa description yan. Puntahan nyo na lang. Maglalagay na rin ako ng NVMe at yung SATA M2 links na pwede mong pagpilian in case na gusto mo magbuo ng sariling drive. I highly recommend ASUS TUF Gaming A2 enclosure. Sa laki at dami ng videos and photo files ngayon, as a content creator, you need a robust solution to store and protect them. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!